Hindi raw po akalain ng ating kapatid na itinago natin sa pangalang Kea na sa paghahanap niya ng hanap buhay, ng trabaho, ay makakakuha raw rin pala siya ng isa sa mga maituturing niya na pinakamatinding traumatic experience. Yan po ay matapos di umano na mismong ang isang pastor ay gumawa ng hindi kaaya-ayang bagay sa kanya. Nangyari raw po yan matapos na hingin sa kanya ng pastor ang kanyang social media accounts. At ang kwento nga nitong si Kea, habang isinasagawa raw yung pre-interview ng isa sa mga staff ng aming programa, sinabi niyang kung ano-ano raw nakalaswaan ang sinabi nito sa kanya. Kaya kung hindi raw maganda itong si Kea, malamang hindi raw ito tutulungan ng pastor na nambastos sa kanya na makahanap ng trabaho. So naging edge niya pala raw talaga yung kanyang itsura. Nga lang, may mga bagay, may mga sinabi na hindi malunok nitong si itinago natin sa pangalang Kea. Kausapin na nga po natin mula sa Bulacan. Kea, magandang tanghali sa'yo. Good afternoon po. Unang-una, maraming salamat muna, Kea, sa katapangan na makipag-usap sa ating programa para naman mabuksan ang mga mata ng mga tagapakinig natin. Okay, pwede ba na matanong na muna kita, anong klaseng trabaho ang hinahanap mo at bakit merong pastor na involved? Ang ina-applyan ko po kasi ay virtual assistant. And then yung manager po, ang alam po namin is pastor din po siya. So yung nag-interview po sa akin na manager, yun din po yung nambastos po sa akin. Okay, so ibig sabihin hindi church hindi church program yung hinanapan mo Hindi ng po. trabaho. Hindi, nagkataon lang na siya ay employed din under another company habang siya ay nagpa-practice din bilang o meron ding mission bilang pastor. Opo, Tama tama ba? po. Okay. O Opo. sige. O employed si pastor sa isang kumpanya pero napatunayan mo ba baka naman kasi alam mo na merong mga kantsawan, 'di ba? Na baka ganun siyang magbihis, ganun yung demeanor niya o yung datingan niya pero hindi naman pala talaga siya pastor. Hindi po namin na-verify talaga. Ako po personally, hindi ko po na-verify. Ayun lang po yung nakarating sa akin. Kasi naman it would be unfair o kung hindi naman pala siya nagle-lecture, hindi naman siya ministro ng kung anumang denominasyon ano. Ayan, but then again, sige, merong hindi magandang ginawa itong taong ito. Na nung naghahanap Opo, ka ng trabaho. Okay. tama po. Oo, pero papaano nangyari ito? Online ba yung sabi mo sa yung pre-interview o personal na ito, face to face? Sa totoo lang po, lahat po yun nangyari sa Google Meet na job interview po. So, pumasok po ako sa meeting na yon expecting na ang pag-uusapan namin ay about sa work experience, sa skills, tsaka sa qualifications ko. And then, sa umpisa naman po, maayos naman po yung interview, relevant naman po yung mga questions dun sa trabaho na ina-applyan ko. Pero habang tumatagal po, napupunta na siya sa mga personal questions ko hanggang sa hiningi niya na po yung social media ko, yung Facebook ko. And then, nung nakita niya po yung Facebook ko, nag-comment pa siya na parang, wow, ang ganda mo naman, ganyan. Tapos, hiningi niya na rin po yung Instagram ko. Nagtanong din po siya ng mga personal questions like, may boyfriend ka na ba? May anak ka na ba? Or imposibleng wala ka pang boyfriend. And then, sa buong meeting po na yon, nakikita ko po na nakatitig lang po siya sa mga pictures ko. And then, na-feel ko na parang hindi na po ako komportable. Oh, okay. Yung meeting na yan, one-on-one interview. Opo.
Oo, walang Tama po. ibang staff na ano. Bakit siya ang ano nito? Bakit siya ang nagko-conduct ng ganyang klase ng mga interview? Siya ba yung para sa hiring? Apparently po, manager po siya do'n. Baka po siya din yung para sa hiring kasi maliit lang po yung company. Oh, okay. So, inasikaso niya. So, doon sa job interview, na inano mo, na pinuntahan mo, siya lang kausap at tinitignan niya, naging casual na masyado yung inyong usapan. Oh, nawala na roon sa focus ng paghahanap ng trabaho. Tama? Opo, Oo, at tama medyo, po. syempre, ikaw naman, binibigay mo lang rin yung social media accounts mo kasi they can do that. 'Di ba? Pwede mo rin ibigay yung social media mo, lalong-lalo na kung may kinalaman yun sa trabaho. Eh, feeling mo ba may kinalaman ba doon sa trabahong ina-applyan mo kung pwede nilang ma-check ang social media mo? Medyo nagtaka din po ako sa part na yon. Pero po kasi nagsimula po siya na tinatanong niya ako kung meron po ba akong Telegram or WhatsApp. Hmm. Sabi ko po, wala po ako ganong application. Tapos Oo. tinanong niya po ako kung may Facebook ka na lang ba hanggang sa, ayun na po, doon na Hmm. po, nung simula nung nakita niya po yung pictures ko, doon na po siya nagsimula na parang nagbago po yung Mm. tingin niya po Oo. sa Kasi akin bilang aplikante. Oo. Kasi ganito, maiintindihan ko kaya kapag ka nagtanong nga siya dahil merong mga transaction na pupuwedeng yung mga social media accounts yung gagamitin natin. 'Di ba? Sa pagpapasa ng mga file, sa pagpapasa ng mga project ninyo, ng mga videos, pictures. 'Di ba? May mga ganun sa Tama po, ina-applyan tama po. mo. O pero hindi kaya yun lang naman ang hinanap niya at yung mga side comment niya, feeling mo, iba yung side comment na ordinaryo lang, iba yung talaga naman kinakalkal na yung mga pictures mo at inappropriate na rin yung kanyang mga description nung nakita na yung mga pictures mo. Opo, gano'n na po. Pinilit ko po sa kanya na puwede niya po ako kontakin via email or sa Slack kung meron man po sila nun. Kasi yun po yung kadalasan na ginagamit sa trabaho o Mm. kaya Teams. Mm. Pero pinilit niya po talaga na sa Facebook lang po or Instagram. Mhm. And then, ayun po, dun na po siya nag-iba talaga. Oh, nag-iba na ang mood ng interview. It's more on medyo alarming na ang kanyang mga pagtatanong, masyado ng personal at wala nang kinalaman sa trabaho. Katulad nga yung sinabi mo, nasa biodata mo naman kapag ka ikaw ay yung social status mo, 'di ba? Tama? Opo, Oh, yan yung mga tama ganyan po. ba't itatanong kung may boyfriend ka at ano namang pakialam kung may boyfriend o ang isang job seeker. Oh, 'di ba? 'Di niya ba Tama tinignan po. 'yun? Siyempre natural kapag ka magka-conduct ka ng job interview, nasa harap mo yung curriculum vitae, 'di ba? Oo, Tama po. to confirm or to ask yung mga wala doon. Okay, so masyado na maraming kinakalkal na wala na. Ano pa ang nalaman mo dito sa taong ito naman? Ano pa yung mga ano pala, eto na muna, ano yung mga itinanong niya pa sa'yo na parang hindi mo naman na yata ma-take nung ginagawa yung job interview? Actually po hindi po tinanong, more on mga comments po tungkol sa katawan ko po. Hmm. Nung nilalike niya na po yung mga pictures ko sa social media, nagbitaw po siya ng mga comments tungkol sa katawan ko. Mhm. And sinabi niya pa po Katulad na ng kung hindi lang, ano mga komento? hindi ko, medyo maselan po, pero sinabi niya po na sobrang laki daw po ng boobs ko and kung hindi lang daw po ako sexy at maganda, hindi niya daw po ako i-hire or tutulungan ma-hire. Sinabi niya yun. Tas, First time kayo opo, nag-usap. opo. Hmm. Okay, ano pa? Ayun po, and then nagtanong din po ako kung kailan po magiging full-time yung trabaho kasi part-time po yung ina-applyan ko. And then, ang sabi niya po, depende daw po sa performance ko after 1 month. Pero sinabi niya din po na sabihin ko din sana na depende sa mga pictures mo sa social media kung magiging full-time ka. Mhm.
Ganoon. Aba, medyo kakaiba na Opo. yung nagiging direksyon. Pero ikaw, bilang isang babae, yes, naghahanap tayo ng trabaho, pero hindi tayo dapat naghahanap na tayo ay hahayaan natin na binabastos naman tayo. Anong ginawa mo? Tama po. Ni-record ko po yung meeting namin nung medyo nakakaramdam na po ako ng kakaiba. Medyo maswerte lang din po ako na nag-kick in sa akin yung instinct na yun. Kasi paano na lang kung hindi ko yun na-record, baka walang maniwala sa akin. And bilang aplikante, nakakababa po sa akin yun. Kasi pakiramdam ko, hindi na po ako tinitignan base sa skills ko, Yes. pero kundi sa katawan at itsura ko bilang babae. So, bilang babae at bilang tao, nakaka-degrade yun. Imbes na respetuhin ako, parang binastos pa ako sa professional setting. Yan, and that's very unprofessional. Oo, yung mga pinagsasabi. Alam mo, gusto muna kitang palakpakan ha, doon sa parte na nai-record mo yung conversation ninyo na merong video ito. Opo. Ay, sandali lang. Gusto kitang palakpakan dyan sa parteng yan. Ang galing. Oo, Salamat po. ang galing. Ayan, pero ito naman ang gusto kong malaman. Pagkatapos ng mga napaka-inappropriate at hindi karapat-dapat na mga pinagsasabi nitong taong ito, nagtuloy ka pa ba dun sa trabaho? Hindi na po. Oh, very good. Oh, pero ano naman yung hakbang na ginawa mo, ha, para ma-ensure na itong taong ito ay merong maging pananagutan? Inireport mo ba yan doon sa kumpanya na in-applyan mo? Opo, nireport ko po, nakausap ko po yung CEO. Mhm. At apparently po, tinanggal na po siya sa trabaho. Dahil ano ang chika? Nagsabi ba na hindi lang ikaw ang unang biktima? Hindi po sinabi ng CEO, pero marami pong lumapit sa akin, allegedly na may mga history din daw po sila ng ganito pong experience dun po sa interviewer. That's sexual harassment, no? Possibly po, pero hindi ko po sure kasi hindi po ako yung first time na naka-experience. Kumbaga, tip lang po sa akin. Okay. Basta ikaw, yung sayo o ang inaatupag mo lang nung panahon na yon, ha? Oo, very Opo. good. Oh, very good. Doon lang tayo medyo, alam mo, kaya inalis ko na lang rin, ano? O, doon sa usapin naman natin na, kumbaga ay, sabi kasi parang allegedly isang pastor. O, itong, nag-interview sa'yo para sa isang trabaho. O, unless, ma-confirm natin yan, all the more na medyo merong, merong question o sa kanyang moralidad kung sakasakali. Ha? Opo. 'Di ba? Kaya naintindihan mo naman pero sabi mo nga sabi-sabi lang 'di ba? O doon lang sa Opo. datingan Opo. niya O doon lang sa datingan niya kaya wag na muna tayong mag-focus diyan. Pero ikaw, of course, sabi mo nga it's a traumatic experience. Oo, papaano? Sino ang una mong Opo. sinabihan nito? Mga magulang mo ba? First time mo ba itong nung nag-apply ka ng trabaho tapos ganyan? Ang tinignan kung ano ang hugis ng katawan mo, ano ang social media mo, tinignan kung ano man yung i-post mo sa social media mo, that's your personal space na rin, of course, 'di ba? Ikaw ay naghahanap ng Opo. trabaho na formal, Opo. na maayos. Papaano? Opo. Papaano ka nakipag-deal dito? Unang-una ko pong sinabihan yung mga kapatid ko, tsaka po yung mga tita ko. Iniyak ko po talaga sa nila to ilang araw. Hindi ako nakakatulog. Hindi ako nagpo-function. Hanggang ngayon, dala ko pa rin yung emotional effect niya, yung hiya, yung discomfort, yung trauma. And then, lalo na, nangyari yun sa time na vulnerable ako at naghahanap lang ako ng trabaho. Kasi gusto ko talaga na makatulong kasi yung tita ko, currently may cancer siya. Kaya ako naghahanap ng extra na trabaho. Mm.
Ito rin ba yung pagkakataon na nirevisit mo yung social media accounts mo at tinignan mo kung medyo inappropriate ba, medyo sabihin na natin yung mga nakapost na mga pictures mo or videos ay masyadong inviting? Na-question mo ba yung sarili mo na ito ba talaga ang pinoportray ko at nilalagay ko sa social media ko? Kasi feeling ko nabastos ako. 'Di ba? Ni-review mo ba yung mga yon? Opo, nireview ko po yun lahat. And minake sure ko naman po na lahat naman po ng pinopost ko ay hindi nakakabastos. Kumbaga, ang mga pinopost ko lang po sa social media ko, yung kapag nagbabakasyon, ganyan. Mm-mm. Pero mostly po, wala talaga masyadong mukha ko. Mm. Okay. Walang katawan ko po, walang balat, ganyan. Ibig sabihin, Maayos po lahat ng pananamit. oo. So may mga dinilit ka ba na sa tingin mo ay parang sumobra ka sa parting yun? Kasi pagka nangyayari yung mga ganito mga bagay, 'di ba? Mapapatanong ka, medyo sumobra rin ba yung nai-post kong yun? Hindi naman po. Sa Hindi, tingin ano? ko, hindi naman. Oo. So, ibig sabihin, kung sino talaga yung tumitingin, siya lang yung nagbibigay ng pagnanasa, siya lang yung nagbibigay ng kabastusan ng ibang mensahe. Ha, doon. Opo, At hindi ikaw. tama Mm. po. O, iyon yung kasi karapatan din naman natin, di ba? Na hindi natin ikahiya ang ating katawan. Maganda man ang paningin ng iba rito o hindi o hindi. Di ba? Ganun lang naman yan eh. Opo, tama po. Depende sa titingin sa kanilang panghuhusga at hindi mo naman din hinihingi na ikaw ay mahusgahan. Nga lang dito sa parte na naghahanap nga ng trabaho at talagang parang ang baba naman ng tingin sa'yo at dahil nga sa paghahanap sana ng hanap buhay, nabastos ka pa na parang ang babaw-babaw ng pagtingin sa'yo bilang isang aplikante. Aba, hindi naman tama yan. Pero kudos, cheers doon sa parte na nai-record mo yung conversation. Ikaw ba anytime soon ay gusto mo nang ilapit sa sa mga otoridad yung nangyari sa yung ito? Gusto mo bang i-report 'yan? Opo. Opo, sana po gusto ko din po manawagan para sa kahit na ano pong ways na makakatulong po sa pag-file po ng kaso. Kasi hindi po tama na nangyayari po yung gantong klaseng experience. Dapat po to natitigil na talaga. Hindi po pwedeng papabayaan lang. Oh yes. Alam mo, natutuwa ako sa tapang na ipinapakita mo. Pero sa ngayon, ikaw ay nakahanap na rin ng ibang trabaho. Wala pa po. Oh. Na hanggang ngayon po kasi natotrauma pa po ako magpa-interview kasi baka po maulit na naman po. Kumusta ka sa pakikipag-usap sa ibang mga kakilala mo? So, medyo na-limit din ba yung circle mo? Sa family ka lang? Sa mga friends? Nakakapag-usap ka ba naman? O naapektuhan ka talaga? Naapektuhan din po. Kaya sa ngayon po yung pamilya ko lang po muna yung kinakausap ko kasi hindi ko pa po siya ganun kayang i-open up. Alam mo, dito sa ating programa, meron tayong mga napakababait na mga kaibigan na kahit papaano ay very much willing at binubuksan ang kanilang panahon at ang kanilang mga talento. Ang kanila ring mga matagal na pinag-aralan, experience sa pag-handle ng ganitong klase ng mga tao na medyo kine-question yung kanilang sarili. Bakit ako kinailangang bastusin ng isang tao na hindi ko naman kakilala, ang hinahanap ko lang naman ay trabaho. Yung nag-interview pa sa akin, yung babastos sa akin dahil sa aking social media accounts. Okay, nandito sa pagkakataong ito si Dr. Camille Garcia. Ayan, para matulungan tayo kasi nga nahihirapan ka kamo. Dr. Camille, magandang tanghali po sa inyo.
Hi. Good afternoon. It's so nice to be back. Oo nga, si Dr. Camille, isa pong psychologist. Ayan ha, Kea. Itinago po natin ang ating caller, Doc Camille, na si Kea dahil nga po medyo maselan talaga rin yung pinagdaanan nito. Ano? Biruin nyo, doktora, naghahanap lang siya ng trabaho. Pero yung nag-interview sa kanya ay kung ano-ano na raw ang sinabi at talagang sanabi na ang laki pala ng dibdib mo, ng ganyan. Online, though it's an online interview, it's as good as nagkikita kayo ng mukha sa mukha, kinakalkal ang kanyang social media account. Ngayon po, takot itong si Kea na makipag-usap muna sa ibang mga tao. Kundi nilimit niya lang yung circle niya. Doon na muna sa family niya dahil na trauma. O baka mabastos na naman daw siya eh. Okay. Siguro ganito, unang-una niyan dahil kasi, di ba meron tayong bawal bastos law. So automatic yan, pwede niya i-refer sa abogado yan. Siguro pag pwede naman talaga i-refer yan kahit sa yung ating public attorney's office para sa ganun, makakuha siya ng advice on how to do it. Pero ang unang-una, ang proseso dito siguro po is yung the fact na kailangan maintindihan kung talagang may trauma. Kasi kung may trauma ito at saka fileable yung kaso, una, siguro ako, pwede ko lang matulong sa kanya is to debrief her, punta siya dito. And then eventually, pwede siyang i-refer sa isang kailangan kasi government talaga ang mag-a-assess sa kanya. So, pwedeng bigyan siya ng referral na doon sa NCMH para sa ganon, magkaroon siya talaga ng proper psychological assessment. And if they found out na talagang siya ay na-traumatize dito sa sitwasyon ito or kung siguro kung gusto niya talagang magkaroon ng private na na tao na mag-handle like a psychiatrist para makita kung talagang traumatized siya at yun na nga, di ba, naapektuhan talaga siya, then definitely, pwede itong maging kaso para sa ganun, talagang masugpo yung ginagawang hindi maganda nung taong nag-interview sa kanya. And siguro, kasi, kailan ba nangyari to? Ilang weeks or ilang days ago? Okay, sagutin mo si Doc Camille. April 9 po. Ito po ay midnight, 12:30 a.m. 12:30? Bakit gabi yung interview? Opo, sinusunod po kasi yung ibang bansa po na time zone. Okay. So, pero kilala mo yung taong nag-interview. Para kasi syempre dahil kailangan malaman natin kung sino yung gustong kasuhan. Na-i-record niya, Doc Camille. Na-i-record niya. Very good. Very good, ano? Pinalakpakan ko siya sa parting yun. Oo, maigi yun. Dahil kasi meron kang talagang significant na ebidensya. Alam mo kung ano kaagad yan, pwede talaga yung mahuli. Yung sa sinasabi mo, kahit hindi mo pa sabihin na na-traumatize ka, pwede mo na kaagad i-report yan. Alam mo ba? Hindi mo kailangan kaagad na yung sinasabi ko sa iyo, yung psychological and emotional damages, dagdag na lang yun para magkaroon siya ng mas malaking ebidensya na hindi lang ito tungkol sa yung ginagawang deception, ito yung ginagawang pambabastos, yung ginagawang harassment, kompleto yan. Yeah. Kaya pwede, basta wag ka lang. Ito lang ang masasabi ko sa iyo kasi kung minsan iba sabihin napakahaba ng proseso, baka mamaya maapektuhan ako kung mag-a-apply ako ng trabaho, ma-i-inform yung iba na ganito palang klase yung tao nito. Hindi gano'n ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, yung kapakanan mo at saka yung magiging kapakanan ng mga taong i-interviewin pa in the future. Ayan. Although, sabi nga ni Kea kanina, Doc, ay tinanggal na raw yung taong iyon dahil inireport niya rin doon sa kumpanyang ina-applyan niya. So sa ngayon, hindi naman na rin nagplano itong si Kea na magpatuloy pa dahil medyo nagkakaproblema raw siya sa pakikipag-usap nga, yung interpersonal communication kahit sa iba. Kaya kinumusta ko kanina, papaano, nakahanap ka na ba ng ibang trabaho? Kuya Poy, medyo natatakot pa ako na
magpa-interview ulit dahil baka mangyari na naman ito. So, yan po papaano raw ba niya haharapin yung mga susunod pa? Not necessarily doon lang sa paghahanap ng trabaho, kundi sa pakikipag-usap. Dahil parang pinaliit lang muna nitong si Kea, yung kanyang circle. Oo. Taga saan si Kea? Taga saan siya? Kea, Bulacan, Sa Bulacan ano? po. Ay naku, paano kayo mapupunta? Taga Cubao ako. Pero kung alam mo, kung gusto mo talagang matulungan ka, kayang ibigay nila yung kung paano ka pumunta dito, magpa-schedule ka para sa ganun, kahit paano ma-debrief kita. No. At alam mo kung ano yung dapat mong gagawing hakbang para kahit paano ma-extinguish yung anxiety na nararamdaman mo at maintindihan mo kung paano mo i-handle na sana magkatrabaho ka na uli. Hindi yung ang iisipin natin kasi yung takot na nararamdaman natin. Pwede ka naman magpasama. Alam nila kung alam ng heart to heart kung paano ako ma-reach para sa ganun, pwede ka mag-schedule sa akin. Of course. Alam Thank you po. namin yan. Thank Naayusin you po. namin yan, Doktora Camille. 'Di ba? Alam mo, ngayon pa lang Oo. magpapasalamat na kami sa iyo kasi sana rin maintindihan ng mga tagapakinig natin, ng mga tagapanood, ang pagdi-debrief po ay hindi naman mabilisang proseso na 2 minutes, 5 minutes, hindi. Hindi 'Di ba? po. It'll take some Oo. time. Ayan, at para rin maintindihan Oo. nitong si Kea. Kaya, yun ang pinakamaganda na inilawit na tulong ni Doktora Camille Garcia, ang ating laging kinakalampag at parang hirap na hirap humindi sa heart to heart na psychologist. Doc Hindi Camille. niya kaya. Oo, Oo. Ninang, maraming salamat po ulit. Sige, basta Thank you po. i-refer nila lang siya sa akin. Pwede Oo. na ma-text sa akin yan kung Yes. kailan schedule Oo, Sige. Iyon. Okay. Dr. Camille Garcia, ang ating psychologist, 'di ba? Isang yan ang tunay na kapatid, 'di ba? Kaya Kea, ayan feeling ko dito sa mga klase ng pag-uusap natin, pagtatanungan natin, nararamdaman mo naman siguro na meron kang kakampi. 'Di ba? Na magpapalakas ng loob mo for as long as nakatayo ka, nakatindig ka doon sa tama. 'Di ba? At Opo. alam mo na wala ka namang ginawa na ikababastos mo, 'di ba? At Opo. meron lang talagang kailangang proteksyon mula sa isang tao, at lalong-lalo na you're not doing this just for yourself. Ang isipin mo, ginagawa mo ito para doon sa mga, wag naman sana, sa mga pwede pang gawan ng ganitong bagay nitong taong ito. Opo. Na nasa posisyon. Pero yan yung hirap kapag ka nasa posisyon, may impluwensya, akala ay untouchable sila. Pero Opo. ako gusto kong malaman honestly Kea, kung yan bang tao na sinasabi mo na, well, sabi mo nga ay nasa record naman. Ingatan mo yung record niyan, na binastos ka, inappropriate yung mga pinagsasasabi sa'yo during a certain job interview. Hindi natin alam, talaga bang natanggal na yan? Talaga ba nag-resign na yan? Sabi mo, isang maliit na kumpanya. Papaano kung pinoprotektahan lang nila itong taong ito? Diba? Ayun po yung we wouldn't problema. know. Opo. Oo, maganda. Na mailagay nga natin ito doon sa tamang sa tamang channel. And of course, tutulungan ka rin ng programang ito, ng Heart to Heart dito nga kay Dr. Camille, para doon naman sa personal mong pangangailangan sa ngayon, para sa Opo. debriefing mo rin. Okay, pero alam mo, Thank you po. pero alam mo, Kea huwag kang panghihinaan ng loob. Katulad ng sabi ko kanina, kung tama at sa tingin mo ay nasa katwiran ka, sinusuportahan ka ng pamilya mo, sabi mo nga, Opo. limited lang yung communication mo sa mga friends mo rin, Ayan, at Opo. alam mo na wala ka talagang huwag kang matatakot. Huwag na Opo. huwag kang Hindi po matatakot. matatakot. Oo. Meron ka ba mensahe na gustong sabihin dito sa tao na gumawa ng hindi kaaya-aya sa'yo? Nambastos sa isang Meron po. simple lang sana na job interview. Ngayon, kapag ka pinalaki natin itong kwentong ito, ewan ko lang kung dati siya ang hinahanap ng mga gusto magtrabaho. Ngayon,
baka siya naman ang hanapin. Hindi ko alam ng kung sino. Pero Opo. sigurado, otoridad yan kapag ka napatunayan yung mga ganito. And one more thing, hindi natin kasi alam Kea baka may mas malalala pa na nagawa itong Opo. tao na ito, no? Oo, sige. Ano ba yung gusto mong mensahe na gustong sabihin? Walang pangalan itong taong ito, no? Dito sa lalaking ito. Opo. Go ahead. Kea. Ang message ko para sa'yo, sana makuha mo kung ano yung deserve mo and sana hindi na to maulit kasi hindi talaga napakagandang experience to para sa akin. And kung kayo man na nakaka-experience ng ganito, sana wag din kayong tumahimik. Huwag kayong matakot na mag-speak up sa tama. Ngayon lang po. Again, maraming salamat Kea sa pagsasalita. Alam ko mahirap sa iyo yung magsalita, yung magkuwento ng sasabihin siguro ng iba, isipin nila. Simple lang naman yan Kea, buti nga online lang 'di ba na ginawa, hindi po natin alam. Si Kea ay hindi na Opo. nagtuloy na magtrabaho doon sa in-applyan niya. Papaano kung yung iba ay required na pumunta doon at kinakailangan talaga ng pagkakakitaan? Yan lang kaya ang inabot nila? Online na pambabastos or meron pa? Nagka face-to-face ba? Harassment pa rin po iyan. At hindi yan papayagan. That's abuse ng authority mo. Doon sa mga sabihin na natin nakabababa ng posisyon kesa sa'yo. Hindi po maganda yung ganyang ugali. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.